Ambush Tactics for Beginners. Ambush Tactics para sa mga baguhan. Ang mga ambush ay isang nakamamatay na laro ng pusa at daga, kung saan ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nakasalalay sa iyong kakayahang tumugon ng mabilis, tiyak, at bilang isang koponan. Sasaklawin namin ang lahat mula sa iba't ibang uri ng pananambang hanggang sa mga partikular na taktika na kakailanganin mo upang mabuhay at lumaban kapag ang kaaway ay bumagsak sa kanilang bitag. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga ambush, isang uri ng combat patrol na nagsasangkot ng sorpresang pag-atake mula sa isang lihim na posisyon sa isang gumagalaw o pansamantalang natigil na target. Ang mga ambush ay isang makapangyarihang taktika na maaaring gamitin upang guluhin ang paggalaw ng kaaway, sirain ang kanilang mga puwersa, at makuha ang mahalagang katalinuhan. Types of ambushes. Mga uri ng pananambang. Mayroong iba't ibang paraan ng pag-uuri ng mga ambush. Hasty ambush, madaling ambush, ito ay isang mabilis na pananambang, madalas na itinakda bilang tugon sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ito ay umaasa sa bilis at pagiging simple upang mahuli ang kaaway ng walang bantay. Isipin ang labanan sa Plassey noong 1757, kung saan ang mga puwersa ng Britanya sa ilalim ni Robert Clive ay naglunsad ng isang mabilis na pananambang sa nawab ng hukbo ng Bengal, na sa huli ay natiyak ang pangingibabaw ng Britanya sa India. Deliberate ambush, sinasadyang ambush, ito ay isang binalak at maingat na ginawang ambush, kadalasang nakabatay sa masusing pagmamatsyag at detalyadong kaalaman sa mga galaw ng kaaway. Ito ay nagsasangkot ng masusing paghahanda at koordinasyon upang mapakinabangan ang elemento ng sorpresa. Point ambush, nakatuon ito sa iisang kill zone, isang partikular na lugar kung saan balak mong sirain ang kalaban gamit ang puro apoy. Area ambush, ito ay nagsasangkot ng maraming mga kill zone, na nagpapahintulot sa iyo na makipag-ugnayan sa kaaway mula sa iba't ibang direksyon. Planning an ambush. Pagplano ng ambush. Kapag nagpaplano ng isang ambush, maraming pangunahing salik ang kailangang isaalang-alang. Kill zone coverage, saklaw ng kill zone, siguraduhin na ang iyong buong kill zone ay natatakpan ng apoy, na hindi nag-iiwan ng mga ruta ng pagtakas para sa kaaway. Obstacles, mga balakid, gumamit ng mga umiiral na obstacle o lumikha ng mga bago para i-channel ang kalaban sa iyong kill zone at pigilan sila sa pagmaniobra mula dito. Security, seguridad, iposisyon ng mga elemento ng seguridad upang ihiwalay ang kill zone, pigilan ang kaaway na lapitan ka, at magbigay ng maagang babala sa paparating na mga reinforcement. Assault, pag-atake, magplano ng mabilis at mapagpasyang pag-atake sa kill zone para maghanap ng mga nasawi, manghuli ng mga bilanggo, at mangolekta ng kagamitan. Timing, ay coordinate ang mga aksyon ng lahat ng elemento upang matiyak ang sorpresa at i-maximize ang pagiging epektibo ng ambush. Ambush formation. Mayroong dalawang pangunahing pormasyon ng ambush. Linear ambush, ang iyong squad ay nagde-deploy sa isang linya na parallel sa ruta ng kalaban, na nagbibigay daan sa iyong maghatid ng flank fire mula sa magkabilang panig ng kill zone. Ang pormasyon na ito ay epektibo sa malapit na lupain o bukas na mga lugar kung saan maaari mong ipasok ang kaaway sa iyong bitag. L-shaped ambush, kabilang dito ang pagpoposisyon ng elemento ng pag-atake sa kahabaan ng mahabang binti ng L, parallel sa ruta ng kaaway, at ang elemento ng suporta sa kahabaan ng maikling binti, patayo sa ruta ng kaaway. Lumilikha ito ng parehong flanking at enfilادing fire, na ginagawang lubhang mahirap para sa kaaway na makatakas. Ang pormasyon na ito ay mainam para sa mga ambush sa matalim na liko sa mga kalsada, trail, o sapa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang uri ng pananambang na ito, ang kanilang mga pagsasaalang-alang sa pagpaplano, at ang iba't ibang pormasyon, epektibo mong magagamit ang taktikang ito upang sorpresihin at talunin ang kalaban sa larangan ng digmaan. Isaalang-alang natin ng mas malalim ang mga mabilisang ambush, isang taktika na ginagamit kapag ang iyong squad ay nakakita ng isang puwersa ng kaaway at may pagkakataong mag-set up ng isang ambush ng hindi natukoy. Nangangailangan ito ng mabilis na pag-iisip, mahusay na paggalaw, at mahusay na nasanay na mga aksyon upang sakupin ang inisyatiba at sorpresihin ang kaaway. Hasty ambush, sinasamantala ang sandali. Isipin na ang mabilis na pananambang ay isang kidlat, isang mabilis at mapagpasyang aksyon upang mahuli ang kaaway ng walang bantay.
Umaasa ito sa kakayahan ng iyong squad na kumilos ng mabilis at tahimik, mag-set up ng isang nakatagong posisyon, at maghatid ng isang mapangwasak na suntok. Planning and rehearsing. Pagpaplano at pag-eeensayo. Bagamat kusang loob ang mga mabilisang pananambang, nangangailangan pa rin sila ng maingat na pagpaplano at pag-eeensayo. Mabilis na tatasahin ng iyong pinuno ng squad ang sitwasyon, tutukuyin ang pinakamagandang lokasyon ng pagtambang, at magtatalaga ng mga posisyon sa bawat sundalo. Tandaan, ang komunikasyon ay susi. Gumamit ng mga signal ng kamay at braso upang mapanatili ang stealth at maiwasan ang pag-alerto sa kaaway. Sequence of actions. Pagkakasunod-sunod ng mga aksyon. Narito ang isang karaniwang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon para sa isang mabilis na pananambang. Alert the squad. Alerto ang squad. Ang sinumang sundalo na makakita ng kaaway ay nag-aalerto sa squad gamit ang mga visual na signal, na patuloy na sinusubaybayan ang mga galaw ng kaaway. Halt and freeze, huminto at I-freeze, agad na huminto ang squad at nananatiling tahimik upang maiwasan ang pagtuklas. Squad Leaders Assessment. Pagtatasa ng squad leader, mabilis na natukoy ng pinuno ng squad ang angkop na lokasyon ng pagtambang at itinalaga ang kill zone, ang lugar kung saan mo tututukan ang iyong apoy upang sirain ang kalaban. Move to positions. Lumipat sa mga posisyon, mabilis at tahimik na gumagalaw ang mga sundalo sa kanilang itinalagang posisyon, tinitiyak na mayroon silang magandang takip at mga puwang ng apoy sa kill zone. Initiate the ambush. Simulan ang ambush. Ang pinuno ng squad ay hudyat ng pagsisimula ng ambush kapag ang karamihan ng puwersa ng kaaway ay pumasok sa kill zone. Kung may oras, maaaring gamitin ang mga improvised explosive device, IED, upang simulan ang pananambang at pataasin ang bisa nito. Control fires and assault. Kontrolin ang putok at pag-atake. Kinokontrol ng pinuno ng squad ang rate at distribusyon ng apoy. Tinitiyak na masusupil ang kaaway bago utusan ang elemento ng pag-atake na lumipat sa kill zone. Search and secure. Ang elemento ng pag-atake ay nagsasagawa ng mabilis na paghahanap sa kill zone para sa mga casualty, mga bilanggo, at kagamitan, habang ang natitirang bahagi ng squad ay nagbibigay ng seguridad. Tandaan, ang mga mabilisang ambush ay mga operasyong may mataas na peligro at may mataas na gantimpala. Nangangailangan sila ng mabilis na pag-iisip, mapagpasyang aksyon, at walang kamali-mali na pagpapatupad. Ngunit sa wastong pagpaplano at pag-eeensayo, maaari silang maging isang napakabisang taktika sa larangan ng digmaan. Pag-usapan natin ang mga sinasadyang ambush, isang uri ng combat patrol na nagsasangkot ng isang binalak at maingat na pag-atake sa isang partikular na target sa isang paunang natukoy na lokasyon. Hindi tulad ng padalos-dalos na pananambang, na kusang loob, ang mga sinasadyang pananambang ay nangangailangan ng detalyadong katalinuhan at paghahanda. Deliberate ambush, the planned strike. Isipin ang isang sinasadyang pagtambang bilang isang gagamba na naglalagay ng bitag para sa kanyang biktima. Nangangailangan ito ng pasensya, masusing pagpaplano, at tumpak na pagpapatupad upang makamit ang ninanais na resulta. Ang ganitong uri ng ambush ay kadalasang ginagamit upang alisin ang mga target na may mataas na halaga, guluhin ang mga linya ng supply ng kaaway, o makakuha ng tactical na kalamangan. Intelligence gathering. Pagtitipon ng intelligence. Bago maglunsad ng sadyang ambush, kailangan ng pinuno ng squad ang detalyadong impormasyon tungkol sa target. Size and composition, sukat at komposisyon, ang pag-alam sa mga numero at uri ng unit ng kaaway ay nakakatulong na matukoy ang laki at lakas ng putok ng puwersa ng pananambang. Weapons and equipment, mga sandata at kagamitan. Ang pag-unawa sa arsenal ng kaaway ay nagbibigay daan sa iyo na mahulaan ang kanilang mga kakayahan at planuhin ang iyong mga taktika ng naaayon. Route and direction of movement, ruta at direksyon ng paggalaw. Ang pag-alam sa ruta ng kalaban ay nagbibigay daan sa iyong pumili ng pinakamahusay na lokasyon ng pagtambang at iset up ang iyong kill zone. Timeline, ang paghula kung kailan maaabot ng kaaway ang mga partikular na punto sa kanilang ruta ay nakakatulong sa iyong isynchronize ang iyong mga aksyon at i-maximize ang sorpresa. Point ambush, ang nakatuon na pag-atake. Sa isang puntong ambush, itutuon mo ang iyong mga puwersa sa iisang kill zone, isang partikular na lugar kung saan balak mong sirain ang kaaway gamit ang puro apoy. Ang ganitong uri ng ambush ay angkop para sa mas maliliit na target, tulad ng isang patrol o isang convoy.
Planning a deliberate point ambush. Pagpaplano ng sinadya na point ambush. Position security and surveillance, magsimula sa pamamagitan ng pagtatatag ng seguridad at pagsubaybay sa paligid ng kill zone upang subaybayan ang diskarte ng kalaban at maiwasan ng mga ito na makita ang iyong pananambang. Position the support and assault elements, ang elemento ng suporta, na responsable sa pagbibigay ng suporta sa sunog, ay dapat na nasa lugar muna. Pagkatapos, ang elemento ng pag-atake, na direktang sasabak sa kaaway, ay lumipat sa posisyon sa ilalim ng takip ng elemento ng suporta. Isipin ang labanan sa Mogadishu, kung saan ang mga milisya ng Somali ay nag-set up ng isang point ambush para sa isang convoy ng US, gamit ang mga posisyong inihanda ng husto at sorpresa upang magdulot ng mabibigat na casualty. Prepare positions. Maghanda ng mga posisyon, ang bawat sundalo sa mga elemento ng pag-atake at suporta ay maingat na inihahanda ang kanilang posisyon sa pakikipaglaban, kabilang ang pagtatalaga ng mga sektor ng apoy, paglalagay ng mga kagamitang proteksyon, pagbabalat kayo sa kanilang sarili, at pagtiyak na ang kanilang mga sandata ay handa ng magpaputok. Establish communication and initiate the ambush. Magtatag ng komunikasyon at simulan ng ambush. Ang pinuno ng squad ay dapat magtatag ng komunikasyon sa mga elemento ng seguridad at matukoy ang trigger para sa pagsisimula ng ambush. Ito ay maaaring isang partikular na aksyon ng kaaway, isang paunang natukoy na oras, o isang senyales mula sa elemento ng seguridad. Pagkatapos ay sinisimulan ng pananambang, kadalasan sa paggamit ng IED o biglaang pagputok ng apoy. Actions in the kill zone, mga aksyon sa kill zone, kapag nasimula na ang pananambang, mabilis na lumipat ang elemento ng pag-atake sa kill zone upang maghanap ng mga casualty, mangolekta ng mga bilanggo, at mag-secure ng anumang kagamitan. Tandaang unahin ang kaligtasan ng iyong pangkat at iwasan ang mga hindi kinakailangang panganib. Withdrawal. Pag-withdraw, matapos makumpleto ang mga aksyon sa layunin, ang squad ay umatras mula sa lugar ng ambush, kadalasan sa reverse order kung paano sila pumasok. Ang mga sinadyang ambush ay nangangailangan ng masusing pagpaplano at pagpapatupad. Gayunpaman, kapag ginawa ng tama, maaari silang maging isang epektibong taktika, na nagbibigay daan sa iyong neutralisahin ang kaaway at makamit ang iyong mga layunin sa misyon.